Yo, kung di ko pa napapanood... Sige, ulitin natin. Yo, kung di mo pa napapanood ang original video, guys, panoorin nyo muna, guys. Andyan lang yun sa description. Andyan din sa comment section ang ating comment. Yan, nakapin na yan, guys. Okay. Dito na naman tayo, guys. Paano? Puro GL mga comments nyo. GL. Ito na nga. Ito na, boy. So, magre-review tayo ngayon ng another video, no, ni GL. Battle, syempre, malamang. Sunugan sa Kumu. So, just a quick info lang, no. Sunugan sa Kumu is parang version siya ng Sunugan, but syempre, sa Kumu app. So, online siya. It went viral before. Since nung pandemic is hindi nga, kumbaga close room battles, diba? And hindi pa uso yung hindi pa siya open for public, yung pangmaramihan. Pero yun nga, nauuso na yung close room battles and recorded siya by live. And people can send, lechon. Pwede silang mag-send ng mga kung ano-ano dun. Like, kung nanonood kayo sa TikTok live, mga ganun, may mga rosas, ganun. Meron din yan sa Kumu. So, yeah. And, yun. Review na natin to. Boy. Smith decided to go first. Yes? Yes. Action! Kumu game! Yay! Kung balakid na nag-adik, malayo na nababaybay. Naabot ay matarik kung similya na naglalakbay. Dito sunod. Try natin mag-explain per 2 bars lang, no? Kasi, yun nga, mahirap mag-explain pag paisa-isa kasi napuputol yung thought eh. So, yun nga, sinasabi niya na parang balakid version na naman. Ito, another attack against GL na tinatawag siyang balakid, no? Nakasalamin nyo. May lens to kahit papano. Pero wala tong grado. Naabot ay Balik. Nag-adik, malayo na nababaybay. Naabot ay matarik kung similya na naglalakbay. Dito sunod. Tong similya na nalalakbay. So, malayo na ang natatarik, tama ba? Kasi miles na yung nalalakbay. And si milya, since tamod nga daw siya ni balakid. Kung balakid na nag-adik, malayo na nababaybay. Naabot ay matarik kung similya na naglalakbay. Dito sunod. And knowing Blacksmith, no, malaro siya sa wordplays. He's a fan of wordplay. So parang ever since part na siya ng arsenal niya against his opponents. Maghahasik. Sa sunugan siya'y sasabay. Pwes itong tamod ay tatalsik, sa Kumu tong mamamatay. Pwestong tamod ay tatalsik, sa kumot to mamamatay. Sa kumot, kasi kadalasan daw pag parang pinutok lang sa kumot, ibig sabihin parang tamod nga lang siya. Yun yung nga yung binabanggit niya. Plus sa Kumu, sunugan sa kumot to mamamatay. Gatong lang din yan sa aking Great Flame. Sabi na itong taga Leyte. Great Flame, pwede. Kailangan mo yan kasi wala sa inyong kuryente. Hindi naman totoo, pero madalas ang brownout. Hindi naman technically walang kuryente, pero yun nga, nabanggit din ni Husky na merong interview si GL, panoorin nyo. Part 2 yun ng pag-usapan natin pare GL and Batas. So, ini-interview siya ni Batas, tapos biglang nawala ng internet. Parang naglag si GL na kaganon, tapos nag-cut na lang yung video na madilim. So, parang ginawan daw ni GL ng paraan na mag-data, mobile data. Tapos, ayun, natuloy yung pag-uusap. Parang schedule na lang daw na sa ayos, sabi ni Batas. As far as I remember, panoorin nyo yun. Pag-usapan natin pare Batas and GL. Pwede. Kailangan mo yan kasi wala sa inyong kuryente. Yung lugar nyo ang dumi, dami pang peste, sakit na dengue. Merong tigdas, amoy kubeta, tang ina leche. Sa Pilipinas, kayo kulelat. Kasi nga, late eh. May gumamit na ng late na wordplay, pero hindi ko maatandaan ko sino. Pero yun, dali lang naman yun, late, huli, late, tsaka yung lugar ni GL. Samantalang sulat ko made in Japan, kaya advance syempre. Mawawalan ka ng... Sulat ko, advance, made in Japan syempre. So, yeah, as we all know, parang yun nga yung parang stereotype na Japan is living in 2050s or what. Kasi super advanced na mga gamit nila doon. Kumbaga, almost everything is engineered
to the point na bakit hindi ito nag-exist all over the world, tapos yung Japan meron na nito. So parang sinasabi niya na advance nga yung sulat niya. Samantalang sulat ko made in Japan, kaya advance syempre. Mawawalan ka ng papel na parang 20. Nirdong po tapete. Parang ano no, one punch lang siya. Though hindi siya ganun kalakas, no, hindi pa siya buo. But like, yun, narinig nyo, mawawalan ka ng papel na parang 20. Since nung time na to, kaka-convert lang ata ng 20 pesos na coin. So, yun. Wawasakin sa samain sa lirikalang porte. Basag-basagin yung salamin para literal violente. Basag-basagin yung salamin, literal violente. Binayo yung lens, yung binayo yung lente. Tas violente, violent. So, medyo rich. Pero gets niyo yung point, di ba? Wordplay nga eh. But like, may ano siya, may rich itch. Rich itch na lang tawag ko dun. Parang medyo ganun, medyo magki-cringe ka sa ano eh. May kate yung pagka-rich niya. Pero kumbaga hindi mo siya sasabihin in real world eh. Kaya may pagka-rich siya. Agin yung salamin para literal violente. Password. Haba na na. Password, 2 week. Buti site, binanatan mo. Nung narinig ko yun, agad-agaran, mga password ko, iningatan ko. Sobrang gasgas linyang yan, wala kang sinasanto. Kaya usapang punches lang, alam nyo na, nakaw to. Kasi merong line si GL against M-Site nung pandemic, no? Parang sinabi ni GL na trinay ko ata password ko M-Site, tas sinabi ng FB passwords 2 week. I don't know, hindi siya naging line from a battle, pero naging line siya from Facebook or elsewhere. Passwords too short. Ganun nga yung meme. Alam ko passwords too short ata yun eh. Tas parang naging meme. Parang ginanon lang ni GL ng konti para maging original. So, sinabi din na nakaw to. Nakaw. Kumbaga, nakaw nga yung ano eh. Galing siya sa FB meme or any source. And then knock out. Pag sinapak to, nakaw to. Apang punches lang, alam nyo na, nakaw to. Kakakagat sa mga linya, tumigas yung mukha. Mahina daw yung... Kakakagat sa mga linya, tumigas yung mukha. Line biting. Kakakagat sa mga linya, tumigas yung mukha. Mahina daw yung wordplay, eh hindi mo nga magawa. O, di kailangan 1, 2, J&J yung vaccine. Vaccine? Sarap mo injectionan. Yan ang suntok. J&J yung vaccine. Johnson & Johnson ata yun. Pfizer. Vaccine? Sarap mo injectionan. Yan ang suntok na may talas. Ikaw, baduy mo magpamalas. Vaccine, tinanggal yung G. Wala tuloy yung angas. Boxing. Tinanggalan yung G na wala tuloy yung angas. So, boxing, nasuntukan. So, pag tinanggalan mo ng G yung vaccine, magiging vaccine. Tapos, nawala din yung angas in a way na pag tinurukan ka kasi, parang manghihina ka eh. So, parang mawawala yung angas mo eh. And at the same time, pag tinanggalan mo yung G or gangsta shit, kumbaga pagiging gangsta, mawawala yung angas. So, yun nga, G nga eh. Real G, ganun. Tinanggal yung G, wala tuloy yung angas. Global Tantra siya, men. GL versus Penpluma. 18 minutes and 26 seconds. Ito eksakto niyang linya. Yo, shoutout nga pala dun sa nag-comment na si Penpluma yung debut battle ni GL yun. Akala ko kasi si Doc Pao or si Zendlook. But like, it was like Penpluma, then Doc Pao, then Zendlook. So, third battle ata sa Luzon ni third battle bago napunta sa Luzon si GL. 18 minutes and 26 seconds. Ito eksakto niyang linya. Oo, sexy dance, mga galawang sipsip. Hanggang mag-init ang katawan na parang may araw sa dibdib. Okay. Hanggang mag-init ang katawan na parang may araw sa dibdib. Masyado mong pinilit. Nung narinig ko yun, yung ulo ko yung uminit. Sa Tagalog, medyo may mga nasayang na bars doon, no? Parang para lang mabuo niya yung ulo niya uminit.
Pintes, pilit pa yung technical. Kung hindi ka mag-i-English, wala din naman sayong espesyal. English tapos Tagalog para makasabay sa lirikan. Yung tunog baklang Bisaya, tangina mo, bilingual. Yung English tunog Bisaya, tangina mo bilingual. So, bilingual or bilingual, dalawang lingwahe yung sinasabi. And parang kinoin out nyo yung word na bi. So, bi na bi, Bisaya daw. So, parang, yun. Baklang Bisaya, tangina mo, bilingual. Tatlo pala. Kasi, baklang Bisaya palang binanggit niya. So, bi, as in bisexual. Bi, then bi na bisexual, bisexual, bi na Bisaya, and then yung bi na bilingual. Tatlo. Kaya usapang kasaysayan. Marami nang gumamit na ito na yung mga bi schemes. Actually, ginamit na rin to ni Emzite tsaka ni Nego G, yung bipolar bear. So, parang same thought lang na bi. Ayan, paano mo nalilingon? Alam mo, real talk ni Rizal sa bayan, buti hindi ka napipikon. Idol mo si MacArthur. Real talk ni Rizal sa bayan, buti di ka napipikon. Ang hindi marunong, ayan, sa sariling, hindi magmahal sa sariling wika, ay di makakarating sa paroroonan. Kaya usapang kasaysayan, paano mo nalilingon? Alam mo, real talk ni Rizal sa bayan, buti hindi ka napipikon. Idol mo si MacArthur. Dahil sa lugar nyo, ganon. Well, sakto. Sa taga-Japan ka naghamon. Parang panahon to ng hapon. Bumalik ka sa Leyte, you shall return. Teka lang. Parang layo nun ah. Sorry. Ganon, hamon, hapon, return. Wait lang, gagi. Sayang kasi, kumbaga, 4-bar setup, yung 3 bars, yung tatlong dulo mo magkatunog na eh. Hindi ka napipikon. Sige nga. Idol mo si MacArthur. Dahil sa lugar nyo, ganon. Well, sakto. Sa taga-Japan ka naghamon. Parang panahon to ng hapon. Bumalik ka sa Leyte, you shall return. Pero medyo malabo din yung reference, no? Gets natin na panahon ng hapon, General MacArthur, you shall return. Si General MacArthur kasi nagbanggit ng I shall return. So, basically, dapat American siya, ganon. American si GL, hindi naman American si GL. So, parang medyo malayo lang. Gusto niya lang mabanggit yung I shall return, pero anong connect nun? Sa hapon ka naghamon. Pero layo talaga layo nung return memo. Shit. Parang ano nga, Siargao to Afghanistan. Nyo, ganon. Well, sakto. Gago ka kailan. Sa taga-Japan ka naghamon. Parang panahon to ng hapon. Bumalik ka sa Leyte, you shall return. Oh, binali niya pa, you. Ginawa niya you, imbis na I shall return, di ba? Sige. Oy, gagano mute. Walang judges. Pero tong bobo matitibag siya. Parang binasted ka sa JS. Sa promo, iiyak ka. Matitibag siya. So, wala daw judges. Promo battle kasi to, so walang judges. And at the same time, ayun na naman yung cut word na promo. JS prom. Matitipag. Ulit nga. Sa JS, sa promo, iiyak ka. Matitibag siya. Parang binasted ka sa JS. Sa promo, iiyak ka. Yun lang yung meaning. Yun lang yung meaning. Sa JS prom, iiyak ka. Promo. Dalawa. Yeah, round of the blacksmith was good, no? Full of cut words, no? Full of word plays. Punong-puno ng word plays. Pero, wala akong masyadong matandaan na parang worthy of kumbaga highlight worthy, no? Siguro sa bandang simula, medyo reactive pa yung tao. Mararamdaman nyo sa round, yung parang start ng round the blacksmith, medyo responsive pa yung tao, no? And then latter part na nung round the blacksmith, medyo parang naumay na yung tao agad. Ganun kabilis sa round 1. And medyo selfie bar din dito. Parang sinasabi niya na parang dito sa round 1 minamalit niya nga si GL.
And we all know what happened next. Ano to? Yung effect ng smoke sa ilalim. Tingnan nyo guys. Ano ba to? Ay, usok ba talaga to? Or part ng ano, overlay? Di ko alam. Joe! Sa wakas! Boss Loons! Well played! Usok talaga. Kasi na-sense mo na gusto ko yung sensei, oo. Ito'y teacher, trainee. Kaya si GL, crazy. Kasi sa wakas, karap ko na. Si BL, KD. So, parang yung sinasabi niya, ang dapat supposed niyang kalaban dyan sa sunugan is si Balakid. But like, ang binabanggit niya dito is, yun nga, sensei. Kumbaga, ang sensei is teacher sa Japan. And, parang, sige nga, balik natin. Boss Loons, well played. Kasi na-sense mo na gusto ko yung sensei, oo. Sensei. So, parang, yun nga rin ang tinuturing kay Balakid to GL, na parang ang teacher ni GL is si Balakid. Parang siya yung master, siya yung pinagmulan nga. Oh, ito'y teacher, trainee. Kaya si GL, crazy. Kasi sa wakas, karap ko na. Si BL, KD, blacksmith. Ito na ba Balakid? Well, see, may black ka lang but still walang D. O black, still, D. Tangina, meron agad ano, no? Parang siya na nagputol. Well, see, may black ka lang but still walang D. O black, still, D. Di ba ganyan yung style mo? Black, steel, D. Block, steel, defense. So, parang part siya ng basketball, no? Tas parang sinasabi, di ba ganyan style mo? Paputol-putol. Still walang D. O black, still, D. Di ba ganyan yung style mo? Di ba? Di ba? Oy, defensive. O black, still, D. Defensive. Okay. Ang galing. Black, steel, D. Parang pinilit niya. Di ba ganito style mo? Di ba ganito style mo? So parang inaantay niya yung reaction ni Blacksmith at this point na mag-react ka para maging worthy yung pagsabi ko ng defensive ka. Ganun. Di ba? Oy, defensive. O black, steel, D. Defensive. Okay. Pero mahinang hadlang. Ito'y kayang lampasan ng simpleng hakbang. Mababaw ka ako. Lampas alin aking depth. At malayo ating range. Malakuri aking step. O balaki. Alin. Ulit. Ito'y kayang lampasan ng simpleng hakbang. Mababaw ka ako. Lampas alin aking depth. Lampas alin aking depth. Lagpas Allen. Si Allen kasi yung pangalan ni ano ni Balakid. So lagpas pala, mas malalim pa daw siya kaysa kay Balakid. At malayo ating range. Malayo ang ating pagitan. Malakuri aking step. O balaki. Malakuri ang aking step. So kumbaga kung malakuri yung step, mas malayo yung pagitan, mas malayo yung range. Steph Curry din, reference sa NBA. So kanina pa siya nagbabasketball reference dito, no? Allen, Curry, step, depth, range, Curry, step, Balakid, hadlang, hakbang, tapos step, oh. Explain ko step by step. Sa basketball ay sabi rin. Ang ina mo, kala ko ano na yun. I've watched this multiple times pero it still gets me away. Kumbaga naninibago pa rin ako kapag pinapanood nyo talaga to. So eto rin yung same line na ginamit ni, parang ginamit against kay GL. Ginamit ni Lipcram, no? Round 3 ata ni Lipcram yun. Yung naglakad siya, Balakid, Allen, Curry, step, hadlang, tapos step in, step, ganun. Lumabas si Lipcram palabas nung stage noon. Kasi actually, hindi na nga siya nahabol nung mic eh. Gulat na lang kami, wala na siya sa stage. Tapos nung nakaangat-angat na siya, tinuloy niya pa rin, pabalik. Parang gago. So, ito yun. Ito yung sikat na minak ni Lipcram. Explain ko step by step. Tapos in-explain niya step by step. So, kanina pa siya nagbabanggit ng step. Tapos, yung process na yun is step by step din. So, sinusulot niya yung dictionary. Sa basketball ay sabi rin. Kasi sa dami nga ng steps, nagmukha ng traveling. Oh my God. Sa dami ng steps ng buka ng traveling. So, guys, kung, syempre, alam niyo naman siguro yung basketball, most of my viewers are alam naman yung basketball, but like, hindi rin ako fan ng basketball eh. Pero for basketball reference, medyo nanonood naman ako ng bata ako. Syempre, napapanood ko yan sa mga videohan or sa mga, alam mo yun, yung mga ang tawag doon? May pa-ending. So, yan, boboto lang ako randomly.
Yun. Talk and text, Ginebra, ganyan. Kasi sa dami nga ng steps, nagbuka ng traveling. Ayun din yung symbol ng traveling. At yun yung details na trip ni Lun sa laban. Nung napansin niya daming... Yun yung details na gusto ni Lun sa laban kasi most of his break it down episodes, no? Si GL pinipraise niya kasi nga how he constructs, no? Akala mo yun na yung punchline. Yun nga, nabuo siya ng punchline by using smaller punchlines. Kumbaga, ibubuo niya pa yun. Hindi pa siya tapos. Kumbaga, may panapos pa siyang suntok. Steps ako'y tinawagan, oo. Tinawagan, tas tinawagan. Napansin niya at yun yung details na trip ni Lun sa laban. Nung napansin niya daming steps, ako'y tinawagan, oo. Tinawagan, tas tinawagan para lumuwas sa... Tinawagan siya ni Looney kasi nga nabet siya ni Looney. Kumbaga, nagustuhan ni Looney yung style ni GL. Tinawagan ng referee kasi nga traveling. Gumanga. Gathering, o step pa rin ng step and that's why I'm traveling. Kaya tanong, corny ba? Step pa rin ng step, that's why I'm traveling. I'm traveling na, yun, double meaning ulit na yung step by step. Step ako ng step, so nagta-travel sa basketball and then step ako ng step. Pagaling ako ng pagaling, kaya ako pumupunta dito sa Luzon para bugbugin kayo, ganun. O step pa rin ng step and that's why I'm traveling. Kaya tanong, corny ba? In-expose ko na yung style ko. Para sa inyo ay no need. Kasi para ka ma-breakdown, dapat dala mo solid. In-over-explain. Para ka ma-breakdown, dapat ang dala mo solid. Bago ka ma-break it down ni Looney, mapanood yung video mo, dapat ang dala mo solid. Siyempre, hindi ka nga naman madudurog kung liquid ka or what. Kailangan solid ka, kailangan magaling ka. Yun yung tinaterm niya. Inyo ay no need. Kasi para ka ma-breakdown, dapat dala mo solid. In-over-explain ko aking thoughts para di na kayo mag-proofread. Saktong ito yung choo-choo train kung gusto nyo ng spoon feed, ano? Nangakasikaw. Saktong ito yung choo-choo train para sa spoon feed. So, choo-choo train, parang inaabot niya na yung train of thought, no? Train of thought siya na in-spoon feed, parang eto na nga, ini-explain ko na nga yung style ko eh. And at the same time, choo-choo train, siguro reference din dito kay Blacksmith since taga-Japan nga siya and popularly, you know, yung bullet train. I don't know if may connect yun, pero... Mo solid. In-over-explain ko aking thoughts para di na kayo mag-proofread. Saktong ito yung choo-choo train kung gusto nyo ng spoon feed, ano? Nangakasikaw. Puro split ng syllables, pero yung punto, aber, parang nagpanday ka ng espadang decoration sa padero o maraming klaseng technicals. Galing. Ang ganda ng logic, no? Parang dekorasyon nga lang siya, hindi, kumbaga pag nag-construct ka daw ng scut words or what, nagputol ka lang ng syllable, dinisplay mo lang, hindi mo siya ginamit pang saksak, no? Hindi mo siya ginamit pang patay. But at the same time, for me personally, depende yan kung sino yung gagamit. So parang, depende sa cut words kung gaano mo siya gagamitin. And kapag nakakaumay siya or dragging or minsan meaningless, kumbaga, at least kailangan dalawa meaning yan. Magpuputol ka ng word, kailangan dalawa meaning yan. Yung mag-proofread, saktong ito yung choo-choo train kung gusto nyo ng spoon feed, ano? Nangakasikaw, puro split ng syllables, pero yung punto, aber, parang nagpanday ka ng espadang decoration sa padero o maraming klaseng technicals. At yun ay di ko matiis. Ako, parang Nico at Akata, split personalities, so kasi marami kami. At yung... Parang Nico at Akata, I split personalities. So, Nico and Akata, si Nico, originally, yun nga, Nico yung pangalan niya, bago siya naging Akata. Panoorin niyo siya sa Flip Top. He's good naman na. And he's taking medical, nagte-therapy or nagme-meditate din naman siya. Pero bago siya, tapos naging Akata siya, ayun. So, parang nagkaroon siya ng parang virality at the moment na yun, tinira niya si Enigma, tinira niya yung mga tao sa Flip Top na nagbebenta ng kung ano-ano, tinira niya yung PSP, and then, yun. Kampi ulit siya sa Flip Top. But like, in a sense, yun nga, ay split personalities. Hindi ko alam kung meron double meaning yun. I don't know kung character ba yun or movie reference yung split personalities. Pero, yeah. Yung unang GL, tinamad. Kasi boring ka. 3 rounds na puro word. Ito na pala yun. So, parang dito nga ata niya ginamit yung 7 Deadly Sins reference, no? Just for the spoiler.
Pero feel ko alam nyo na naman yun kasi nga, panoorin nyo muna yung original nga. Tinamad. Kasi boring ka. 3 rounds na puro wordplay, kanyang hinahagod. Ikaw yung naglalaro, kami napapagod. Kaya sobrang lazy. Ikaw yung naglalaro pero kami napapagod. Ikaw yung nagwo-wordplay pero kami napapagod, intindihin ka, ganun. Ang hinahagod. Ikaw yung naglalaro, kami napapagod. Kaya sobrang lazy ko. Mukhang sa schizo lalapag. Yung energy level ko, negative 1 tamad. Kasi sidekick lang. Galing, galing. Yung energy pagod. Kaya sobrang lazy ko. Mukhang sa schizo lalapag. Sobrang lazy ko, mukhang sa schizo lalapag. Kasi si One Lazy is member ng Schizophrenia, which is duo ni Harlem at ni One Lazy. One Tamad. So, yung energy level ko, negative 1 tamad. Kumbaga yun na nga, yung One Lazy, actually doon pa lang gets na eh. But like, in-expound niya pa, yung level ko, negative 1 tamad. Sa schizo lalapag. Yung energy level ko, negative 1 tamad. Kasi sidekick lang ni Michael Joe. Walang sinabi cliche. Sidekick lang ni Michael Joe, yun yung term kasi, hindi naman siya technically sidekick ni Michael Joe, but like, hindi rin sila duo. Pero kasi kapag parang, pag sinabi mong rappers na Pilipino sa Japan, etong dalawa talaga yon, si Blacksmith at saka si Michael Joe. Panoorin nyo rin yung mga laban ni Michael Joe. Kahit sa Motos lumalaban yan si Michael Joe. It's nice. Kasi sidekick lang ni Michael Joe. Walang sinabi cliche. Na ikaw yung naging pipeng kalaro ni MJ. O pipen, MJ, bullshit. Kahit nga, no, parang Michael Joe, MJ, Michael Jordan, then Pippen, kalaro, ayun, Pipe. Tahimik Pippen. Tapos kalaro, bullshit. Chicago Bulls. Oh my God. So parang gets mo yung connection ng salita. Negative 1 tamad. Kasi sidekick lang ni Michael Joe. Walang sinabi cliche. Na ikaw yung naging pipeng kalaro ni MJ. O pipen, MJ, bullshit. Kahit effort halfway. Nakatago lang yung train, nagmimistulang subway. Kaya ganito Nakatago lang yung train, nagmimistulang subway. Ito nga yung nabanggit din ni Raffian, no? Raffian, ba't mo binanggit yun, nagamit na? Ayun, nakatago lang yung train, nagmimistulang subway. It means na hindi niya sinasabing nagta-train of thought siya, but like, ine-expound niya nga yung kumbaga naririnig niyo na parang ine-explain niya after eh. So parang nagtutuloy-tuloy din yung topics, no? Bullshit. Kahit effort halfway. Nakatago lang yung train, nagmimistulang subway. Kaya ganito delivery, sana ay magets mo. Time flies when you're having fun, kaya ang slow ng tempo. Boring! Time flies when you're having fun, kaya ang slow ng tempo. So parang yun nga, bumabagal. Slow tempo, it means mas mabagal, no? And mas bumibilis yung oras kapag mas masaya ka. So parang mas masaya daw si GL sa ginagawa niya. Kaya ganito delivery, sana ay magets mo. Time flies when you're having fun, kaya ang slow ng tempo. Boring! Buti na lang yung pangalawang GL greedy. At para sa TF sa sanib to, Diyos ko, kakapit to. Kapit sa anit ng langit ang pagkaganit ko. Kahit kung walang bahay to, pangalawang GL fun, kaya ang ganda ng pasok, no? Ang ganda ng kapit sa langit ng slow ng tempo. Panoorin nyo, pakinggan nyo, Looney, Ganid. So reference siya sa kanta ni Looney, Ganid. Buti na lang yung pangalawang GL greedy. At para sa Kasi yun nga, greedy, Ganid. TF sa sanib to, Diyos ko, kakapit to. Kapit sa anit ng langit ang pagkaganit ko. Kahit walang kapit sa langit ang pagkaganit niya. Ang dami. Kung walang bayad, no deal. I'm real. But kung merong sobre, ma'am, ideal. Ang galing. Go! Kahit kung walang bayad, no deal. I'm real. But kung merong sobre, ma'am, ideal. Ang galing. Kung walang bayad, no deal. Alam niyo sa deal or no deal, 'di ba? So kung walang bayad nga, no deal. Pero kung merong sobre, no?
reference pa rin siya doon. Kung meron sobre, ideal. Didil ako, but at the same time, ideal yung pangalan ng kapatid ni Looney, si Idil Peroramas. No deal. I'm real. But kung merong sobre, ma'am, ideal. Merong sobre, ma'am Ideal. Tangina, parang may respeto pa rin, di ba? Inauna kita sa round 1 kahit alam kong lalaruin mo kasi pati barya doon sa queen. What the fuck? Pinauna kita sa round 1 kasi alam kong lalaruin. How the fuck? Yeah, dito siya magaling eh. So kung paano niya gagawing master plan na hindi lang siya yung bumabattle, nilalaro niya pati kalaban eh. Parang kailangan, ito yung plot, kailangan mangyari to. Hindi siya director ka pre, hindi ka battle rapper. Inauna kita sa round 1 kahit alam kong lalaruin mo kasi pati barya doon sa kwintos, papatusin ko. Pati barya doon sa kwintos, papatusin ko. Siguro double ano rin yun, double Tundra, papatusin na papatulan kasi nga ganid siya, so pati yung coin akin na yun, and at the same time papatusin, no? Toss coin. Patusin ko magaan yung animal sa kurap ng tira, pinagalong ahas, baboy, buhaya, basta kay Mira, magbihira. Kay Mira, ano, siguro sa mythology yun, parang 3 heads. Kasi binanggit niya eh. Tapos papatusin ko, papastusin ko magaan yung animal sa kurap ng tira, pinagalong ahas, baboy, buhaya, basta kay Mira, magbihira. Ako'y alipin na ng pera at battle rap yung slavery. Ito'y para lang sa bread at sunugan yung bakery, kaya no, tosta ka. Ito'y para lang sa breads at sunugan ng bakery. So ngayon nga, sunugan, bakery. So sa ano ginagawa sa bakery? Tinapay. And then yung term ng breads or pera, ang term ng pera is breads. No? So para sa breads, sunugan ng bakery. Fuck. Ito'y para lang sa bread at sunugan yung bakery, kaya no, tosta ka at tus ka na kasi pinarinig mo raw kay Lance. Tosta ka at tus ka na. Shit. Parang pinalo up may buntot pa yun. Tosta ka. Bakery, kaya no, tosta ka at tus ka na kasi pinarinig mo raw kay Lance yung rounds mong armas. Kaya mababang antas. Ang tanga ng alias, ikaw yung blacksmith pero sa lanseta, humihingi ng basbas. Kaya sige. Ang ina mo, humihingi ng basbas. So kay Lance Jasper daw siya nagpapacheck ng ano no, ng lines. I don't know if it's true, pero feel ko hindi siya totoo. Knowing na parang hindi ko alam kung may relation ba si Blacksmith and Lanceta. I don't know. And for the record, knowing Lanceta kung paano siya magsulat, I think hindi papayagan ni Lanceta yung mga gantong sulat ni Blacksmith. Mo raw kay Lance yung rounds mong armas, kaya mababang antas. Ang tanga ng alias, ikaw yung blacksmith pero sa lanseta, humihingi ng basbas. And then syempre, reference din siya sa blacksmith and then lanseta. Lanseta is yung panaksak, no? So parang ba't ka humihingi ng basbas? Eh ikaw yung gumawa sa lanseta. Dapat yung blacksmith yung magbibigay ng basbas sa lanseta. Sa kung blacksmith is panday, no? Kung hindi natin nagigets. Alias, ikaw yung blacksmith pero sa lanseta, humihingi ng basbas. Ano to? Round 1 pa lang? It's been 6 minutes na nire-review ko. Ang dami ko na atang nasabi. Kaya sige, laruin mo na yung vowels, consonants. Sa stick ba yan sa'yo? Sabik na makatira kasi pantig ang laro. On paper, readable. Grabe. Pantig ang laro. Sabik-sabik na makatira. Kumbaga, pag sabik ang makatira or maka-sex is tigang. Malibog, pantig ang laro. And then at the same time, pantig ang nilalaro. Pantig. Pantig is syllable. Kaya sige, laruin mo na yung vowels, consonants. Sa stick ba yan sa'yo? Sabik na makatira kasi pantig ang laro. On paper, readable. Pero sa live... Pero to be honest, no, rare makita si GL na mag-wordplay ng ganun. And knowing na parang yun nga, hindi niya nga forte yun. He just went on. Kumbaga pagkasabi niya yun, hindi na siya naghintay ng reaction, tumuloy lang siya sa sinabi niya, pantig ang laro, and then continue. Na makatira kasi pantig ang laro. On paper, readable. Pero sa live week ka tol, akala ko panday bumubuo pat nagkakalas ng syllables. Kaya nahambing dun sa matalas kasi sa urge na panay. Yung Smith at Lanceta na merge ng sabay. Yung sandatang signature, kahit i-search nyo abay, ano aasahan nyo sa blacksmith sa pag-forge yan sanay.
inaasahan nyo sa blacksmith sa pag-forge yan sanay. Kumbaga, ito yung ender niya, no? Ito na. Pang-forge yan sanay. Mga ganun. So, basically, ang meaning nun, forgery, no? Pag-forge. So, basically, ang forgery is against the law. Alam ko yun yung same, pangungopia ata yun. Almost like fraud or something ganun, forgery. Kunwari, nagpagawa ka sa recto ng awards or certificate na like hindi naman totoo. Siguro yun yung forgery. I'm not sure, hindi ako sure. Explain nyo mabuti. And then, pag forge yan sanay. Forge is another term for kung ano yung ginagawa mismo ng panday, no? Yung paggawa, yun yung mismo yung pag-forge o yung pagpapalo-palo habang mainit pa yung bakal para mas madali siyang ma-deform. Ayun. Fuck. Round 1 was a clear win for GL, no? Yun nga, ito na naman tayo. Pumatong na naman siya, pre. Alam mo yun? Maganda naman yung round 1 ni Blacksmith. But like, damn. Yung layers na tinatago ni GL behind that, no? Plus yung reference pa na binabanggit niya. Yung unang GL, tinamad. Tapos yung round 2, greedy, no? Greed. Damn. Game! Pause lang natin. Ayun, sorry, pasensya na guys. What happened was, umihi. Round 1. Round 2 na pala. Lanseta na naman. Kala ko naman, pambihira. Kakapaulit-ulit yung naggamit ng lanseta, yung lanseta tuloy humihina. Gago ka, parang kawawa si lanseta dito. Parang ang random no? Lanseta na naman. Tapos biglang sinapak si lanseta sa crowd. Yung naggamit ng lanseta, yung lanseta tuloy humihina. So kakagamit nyo sa lanseta, yung lanseta humihina. Pag ginagamit mo ng paulit-ulit ang isang matalas na bagay tulad ng lanseta, pumupurol. So humihina daw. Kung hindi ka mag-iisip, palitan yung estilo mong wig na parang naghihimagsik. Sigurado ako walang halo na shit, ikaw ang unang magiging panalo ni Bagsik. Delikado. So at this point, no, nung na-release tong battle na to or nangyari tong battle na to, wala pang panalo si Bagsik. Pero ngayong October, as of October, no, nakakadalawa na po si Bagsik na panalo. First panalo niya is against Charisma and second panalo niya is against Cygnus recently. Ito mga pare, ganyang klase so, na parang ano din siya, parang pangmamaliit din siya kasi nga knowing na Bagsik, parang sinasabi ang daming talo ni Bagsik and then like kaya kang talunin nun. Nalo ni Bagsik. Delikado to mga pare, ganyang klase na atake, kahit gas-gas linya dinabalik, basta kumonekta sa kalaban isasali. Hindi malabo kay Bagsik tumadali, lalo pa kamukha mo yung kapatid mong babae. Real talk, parang ang random. Parang ano, no, sasapakin niya, tapos ang nasapak niya naman yung kapatid. Dinabalik, basta kumonekta sa kalaban, isasali. Di malabo kay Bagsik tumadali, lalo pa kamukha mo yung kapatid mong babae. Di malabo na kay Bagsik tumadali kasi kamukha mo yung kapatid mo na babae. And then reference din siya dun sa mga rape accusations ni Bagsik, no? Trigger warning. Yun nga, pag pinanood yung mga batas ni Bagsik, inaakusahan siya na ng rape. And yun, kumbaga patay ka kay Balakid kasi kamukha mo yung kapatid mong babae. Real talk, parang si Lipcram, bungal. Real talk, parang si Lipcram bungal. Since si Lipcram is bungal naman talaga and nakapostiso, so parang nire-rep, sinasabi niya na yung kapatid ni GL is bungal. But why? Parang si Lipcram, bungal. Kulit ng itsura. Check yung photos niya, nakangiti pa ang puta bago ka mag-ayos. Putos! Kulit ng itsura. Check yung photos niya, nakangiti pa ang puta bago ka mag-ayos ng verse dyan, yung ngipin niya, paayos mo muna. Alam nyo, karayom ng GL. Parang naging responsibility pa yung ngipin, no? Ay na, bawal ako magsulat ng verse. Yung kapatid ko, bungal. Putang ina, ganun ba yun? Mag-ayos ng verse dyan, yung ngipin niya, paayos mo muna. Alam nyo, karayom ng GL. Yung kapatid mo, sayang tingle. Sobrang pangit ng iyong sister.
Yung mukha ang sama, masama pa kay Hitler. Talagang nakakagigil, sigurado ako mamamatay. Masama pa kay Hitler, no? Holocaust. Si Hitler kasi yung parang pumatay ng maraming Hudyo. So, parang masama. At the same time, masama na evil and then masama na pangit. Ingel, sobrang pangit ng iyong sister. Yung mukha ang sama, masama pa kay Hitler. Talagang nakakagigil, sigurado ako mamamatay siyang single. Pinapanood mo lang ako dati, ngayon sa harap mo nagkukupal. Anong pakiramdam pare, nakita mo na ako sa personal. Artista ka na. Awkward na na. Anong pakiramdam pare, nakita ko na ako sa personal. Anong utang ewo. Gago ang puta. Pinapanood mo lang ako dati, ngayon sa harap mo nagkukupal. Anong pakiramdam pare, nakita mo na ako sa personal. Tangina, parang natuyo yung labi niya dun ah. Anong pakiramdam pare, nakita mo na ako sa personal. Mag-artista ka na lang ulit, Pekto. Artista ka na lang ulit, Pekto. Medyo kawig nga siya ni Pekto, no? Nakakatawa yun, panoorin nyo. Komedyante yun si Pekto. Mag-artista ka na lang ulit, Pekto. Battle is life, battle is life. Sirahain ko buhay mo dito. Train of thought, ang dami mong alam. Pag sinapa kita ngayon, sigurado ako tatakbo ka lang. Sinong nakakita ng kanilang sinakyan? Kanina sa harap pa dinaan. Nagbabahan mga dugyot, siksikan pa mga yan. Kaya nga naisip ko, ang tibay mo naman. Asan yung train of thought mo? Ba't nakikisakay ka lang? Asan yung train of thought mo? So parang hindi to freestyle kasi sinabi niya, nakita nyo ba yung ano nyo, yung kotse, yung sasakyan nyo kanina? So written siya, but at the same time gusto niya lang i-reference na asan yung train of thought mo, paano? Nakikisakay ka lang. Hindi ba mas premium yun pag nakisakay ka lang? Or I mean in a way na nasa kotse ka kaysa nasa train. Kasi train is like commute, way of commute siya. So parang, diba? Parang what if nag-grab siya, diba? Sige. Pwede mo naman. Asan yung train of thought mo? Ba't nakikisakay ka lang? Nahinaan siya sa wordplay. Kakapanood kay Unico. Unicong maloloko mo ko, stupido. Pinagtripan ka. Kumbaga at this point, no, parang nakilala si Unico na ba, no? Tapos knowing na parang at this, ay ba no mag-wordplay, parang wordplay Unico. Yun yung term na binabanggit nila before kay Unico bago siya nag-bounce back tapos nakalaban niya si JD. Man, JD was bodied. Panoorin nyo, Unico versus JD recently lang. And Unico, kumbaga hindi na siya focus sa wordplay ngayon eh. Kasi before, yun nga, nilalait siya na wordplay Unico. Tapos binanggit niya pa dito, Unicong maloloko, ay matatalo. Yun ay kung, kumbaga Unicong. Get you na yun, boy! Unicong maloloko mo ko, stupido. Maloloko pala, Unicong maloloko mo ko, stupido. Pinagtripan ka ng tadhana tipong sa mata ka pinala ni Cupido. Train of thought, corny mo. Kahit magsanay ka pa dyan, lugi to. Well trained to sa Japan, saluhin mo, bully to. Parang binanggit niya dito, kahit magsanay ka pa dyan, well-trained to sa Japan. Double meaning din, well-trained, kumbaga natuto ka sa Japan and at the same time, trained to sa Japan. So, bullet train. Well, bullet to, saluhin mo, bullet to. So, bala. Saluhin mo tong bala, saluhin mo tong bullet. Yan, lugi to. Well trained to sa Japan, saluhin mo, bully to. Wala ka ng believer, bistado, walang tirap. Karera niya ititigil, mas danyo tong mapulikat. Alaga mong name, sir, munti ka na sumikat. Nasayang yung GL kasi hindi ka nag-ingat. Nasayang yung GL kasi hindi ka nag-ingat. GL, good luck. Damn. Round 2 was definitely better than his round 1, no? Medyo may tumatak na punchline din naman dito kahit papaano, no? Especially yung sa bullet to. Medyo okay pa yun. Medyo hindi ko lang trip yung parang nilait niya. Eto, 'di ba kanina si Blacksmith sa round 1,
yung round 1 niya is parang sa simula okay, and then yung dulo medyo laylay. Yung round 2 niya naman, yung simula yung laylay, dulo naman yung sumasapak. So baliktad naman siya ngayon. And round 1 yun nga, ang tinira niya dito is si Lanceta, yung kapatid ni GL. Ayun. So hindi siya direkta kay GL. But gets natin personal siya, but at the same time parang at the same time ang gusto niyang atake is gusto niyang pahinain si GL through personals. Gusto niyang maapektuhan ba, ganun. But it didn't work. Nakangiti pa nga si GL habang tinitire. Sounds wrong pero gets niya na yun. Yo, seryoso. Gusto mo muna magpasalamat sa sunugan sa pagbigay ng pagkakataon kay Blacksmith. Kasi matagal na Ngiti din siya, no? Parang at that way, ang galing, no? Positive siya, eh. Positive siya in a way na parang pinuri niya na pagbigay ng pagkakataon kay Blacksmith. At the same time, parang minaliit niya pagbigay ng pagkakataon kay Blacksmith. Parang yung sunugan pa yung nagbigay ng pagkakataon kay Blacksmith. And at the same time, yung round 2 ni Blacksmith, binanggit niya yung nakita mo na ako sa personal thing and wala pang nag-react. Ito yung parang rebat, para siyang nagmukhang rebat. Diyos ko, kulit. Magbigay ng pagkakataon kay Blacksmith. Parang guest lang sa umagang kay Gante. Yo, seryoso. Gusto mo muna magpasalamat sa sunugan sa pagbigay ng pagkakataon kay Blacksmith. Kasi matagal na tong si Lodi, spit ng spit. Kahit one dimensional lang siya, tas pilit na pilit. Real talk, yung pangatlong GL. Inggit na inggit kasi imagine, bano ka pa nun, tas kay Apex nag-isapaw. Nakipagpataasan ka ng ihi doon sa haring araw, wow! So, eto, may battle kasi si Apex against kay Blacksmith before. No? Panoorin nyo yun. Hindi yun sa Flip Up, hindi yun somewhere else, nakalimutan ko kung saan. I think, hindi ko alam kung sunugan din yun. Pero yun nga, nakipagtaasan ka ng ihi sa haring araw. Haring Araw is Apex. Kanta niya nga yan, nakanta ko na nga eh. Kay Apex nag-isapaw, nakipagpataasan ka ng ihi doon sa haring araw, wow! Ang kaso, sa espada mo, natetano. Kinalawang din ng Muse, tinapat sa haring araw, nagmistulang Icarus sa Isus. Pero sana all kasi... Oh my God, man! Ayun, balik tayo sa tetano. Ang kaso, sa espada mo, natetano. Sa espada mo, natetano. Sa espada mo na tetano. Kasi blacksmith nga, no? Blacksmith, siya yung parang gumagawa ng espada na tetano. Kumbaga siya yung gumawa, parang siya rin yung natama na siya na nga yung gumawa, siya pa yung parang nadali ng tetano. Tetano is yung parang bacteria na galing sa rust, sa kalawang, no? Tapos nagmistulang Icarus, lumapit sa haring araw, nagmistulang Icarus, which means parang sa Biblia, si Icarus, sinabihan siya ng tatay niya na huwag kang lilipad sa araw kasi yung pakpak mo is magkakaibang version yun eh. Yung iba gawa yung pakpak niya sa wings, yung si Icarus gawa daw yung pakpak niya sa wax. Yung wings niya gawa sa wax. And then yung isang version is parang gawa ata sa paste or glue lang. So, parang nung lumapit siya sa araw, bumagsak siya. So, yun nga. Nung lumapit si Blacksmith sa haring araw, kay Apex, natalo siya. Kinalawang din ng Muse, tinapat sa haring araw, nagmistulang Icarus sa Isus. Pero sana all kasi sa'yo na yung million views. At ayoko nang Sana all kasi sa'yo na yung million views na inggit. Isus. Pero sana all kasi sa'yo na yung million views. At ayoko nang i-sugarcoat, ito na yung bitter truth na pati batchmates. Ayoko nang i-sugarcoat, ito na yung bitter truth. Grabe. Sugarcoat, matamis, bitter truth. Ito na yung mapait na katotohanan. Matamis, sugar. Ang galing. Araw nagmistulang Icarus sa Isus. Pero sana all kasi sa'yo na yung million views. At ayoko nang i-sugarcoat, ito na yung bitter truth na pati batchmates ko mapanakit sa akin. wait lang. Narinig niyo yun? Ayoko nang i-sugarcoat, ito na yung bitter truth na pati batchmates ko mapanakit. Ay, ang reaction yun. At ayoko nang i-sugarcoat, ito na yung bitter truth na pati batchmates ko mapanakit sa akin kwento. Kasi si Zenlook, nakalaro yung arkitekto. Si Sequence, well, respeto kay Zenlook nakalaro yung arkitekto. Si Zenlook nakalaban si
last Ahon 10 ata, yung sa Batangas. Kasi si Zenlook, nakalaro yung arkitekto. Si Sequence, well, respeto kay Tipsy. Pero in summary, this rapper is envy. Really? Galing. Si Sequence kasi, Sequence was on a win streak nung pandemic, no? Talagang unstoppable si Sequence, no? Shoutout kay yan, Sequence Emparado. Unstoppable siya ng time na yun, tapos biglang binigay ni Enigma, Tipsy, di ka muna. Parang makulit ka, puro ka panalo. Ayun, binigay sa kanya si Tipsy D. Yun yung time na nagpakulay si Sequence ng buhok na puti. Tapos ayun, parang naiinggit nga daw si GL na tinapat si Sequence agad kay Tipsy D, though parang 8-0 pa nga lang ata siya nun. Ayun. Tapos parang reference din yung This Rapper's Envy. Actually, yun, sadya yung grammar na mali, This Rapper's Envy. Kumbaga, naiinggit, envy nga naiinggit si GL kasi nakalaban na ni Tipsy si Sequence, and at the same time, line din siya, failed line siya ni Tipsy D before na This Rapper's Envy. Yeah. In summary, this rapper is envy. Really? Especially sa mga highlights mo kasi sabi niya kay Michael Joe, bitch, please, akala mo my business, dismiss. Hindi kasi Mike ng Grizzles, Memphis. Grizzles, Memphis. Ngayon ko lang narinig yung Grizzles. Dismiss. Hindi kasi Mike ng Grizzles, Memphis. Grizzles, Memphis. Talaga? Bopolsen yan. Anong tawag mo kay Mike Conley, Mike Connells? Alam ko may Nestor sa Conley. Hindi ko maano kung sino si Mike Conley, pero parang familiar. Hindi ko sure kung sino yun. Bopolsen yan. Anong tawag mo kay Mike Conley, Mike Connells? Alam ko may Nestor sa ito, Kyle Irving, pero yung sa'yo... may Nestor Asaitono, may Kyle Irving. It happened on the... Hindi pala it happened at the same time. Pero, yung Nestor Asaitono was a line from Lipcram. Nelson pala yun, Nelson. Dapat Nelson Asaitono yun. Pero ang sinabi daw ni Lipcram is Nestor Asaitono. Tapos, nung nakalaban ni Nestor Asaitono, nung nakalaban ni Lipcram, si Doc Pao, sinabi ni Doc Pao na hindi yun Nestor Asaitono, Nelson Asaitono yun. Tanga-tanga mo. Tapos, at the same laban, sinabi ni Doc Pao na mga moves ni Iverson, Steph Curry, at Kyrie Irving. So, nagkamali siya sa Kyrie Irving. Nabanggit niya, Kyrie Irving. So, parang kinorek din yun ni Lipcram at the same time. Sabi niya, sino naman si Kyrie Irving? Oo, binanggit ko yung Nestor Asaitono. Sino naman si Kyrie Irving? So parang naguhulihan lang sila ng time na yun 'Di ba? At that moment, parang naalala pa nagla-line mark na kagad si Lipcram at that point. Only Mike Connells. Alam ko may Nestor Asaitono, Kyle Irving, pero yung sa'yo, di ko maatim. Yung iba isang player lang, yung sa'yo buong team. Ayun nga, si Nestor Asaitono at saka si Kyrie Irving. Mga single player lang ng basketball. Tapos sa kanya, Grizzles. So buong team, Grizzlies kasi dapat yon, Memphis. Di ko maatim. Yung iba isang player lang, yung sa'yo buong team. Sa team. Siguro may na-injury sa ginawa mong Grizzles. Grizzles? Ano yung Grizzles? Ano ba dapat? Di ko maatim. Nakasan natin. Yung iba isang player lang, yung sa'yo buong team. Sa team. Siguro may na-injury sa ginawa mong Grizzles. Grizzons? Ano ba dapat yung word na yun? Hindi ko alam Nakakaawa dyan si Cripply, ginawa mong cripple. Gets mo, parang panagtitripan niya nga yung Grizzlies ginawang Grizzle. Nakakaawa dyan si Cripply, ginawa mong cripple. Yung Cripply ginawa niyang cripple. Kanina hindi ko talaga mag-gets. Change topic. Kasi yung past, it doesn't matter, man. Pero Grizzles talaga, mas grabe pa yan sa Bomberman. Change topic. Yung kasi akala mo tapos na, di ba? Ganito rin yung ginawa ni Jonas against kay Badang. Change topic, huwag na pag-usapan. Tapos ba't ka naghawak ng kamay? Yun yung line ni Jonas sa PSP. Tapos, eto naman,
Parang sinasabi parang sinasabi niya, change topic. Tapos binalik niya na naman. So, ganun yung effect eh. Kumbaga, minancondition mo yung tao na patapos na ako sa topic na to. Sige, medyo corny na. Tapos parang, pero Grisos, mas malala pa yung sa Bomberman. Dalawa yan eh. Kasi sa Bomberman, kumbaga pag sinasabing Bomberman, yun yung sinasabi ng mga bata. Kasi nga, sikat siya before sa videoan. But the right term is Bomberman. Yun yung first term. Pero second is, kaya malakas yung effect ng Bomberman dyan, Bomberman, kasi nakalaban ni Poison si Rick Hinaro nung time na to. So parang ni-reference nga yun ni Poison 13 na ang pagkabanggit daw ni Rick Hinaro sa Bomberman is Bomberman. Tapos parang sinabi ni yun, nag-line mark din si Poison 13 nun. Sinabi niya rin yung suicide bomber. Suicide bomber. Kasi yung past, it doesn't matter, man. Pero Grizzles talaga, mas grabe pa yan sa Bomberman. It's topic, man. Pag tayo dyan mag-settle, nakakahiya kay Looney Abratron Henel. Akala mo tapos na Looney Abratron Henel. Looney Abratron Henel. Magaling din mag-comedy si GL dito, putang ina. Sabi niya sa fuckboy na si Batman, siya si Pacman kasi kumakain ng period. Talaga? Sabi niya sa fuckboy na si Batman. Hindi ko alam kung sino nakalaban niya. Sa fuckboy na si Batman, siya si Pacman kasi kumakain ng period. Talaga? Saan galing yung story? Pag fuckboy kumakain ng period, totoo ba yun, Boss Georgie? So si Georgie ata is parang tao dyan, no? Pero hindi ko siya masyadong nare-recognize, Georgie Porgy. And medyo bagra nun, dugyot, kumakain ng period. Kasi nga si Pacman, yung kumakain yun ng mga dots, mga period. So parang same meaning din na kumakain ng regla. Kadiri naman. Period, ipalay starter ka. Dot yung verse di mo ma-finish. Ayaw kumain ng period pero in-spit mo ellipsis. Shit, kasi siya raw si Blacksmith. Panay starter. And then yung ini-spit, ellipsis, sinasabi niya dot. So yung ellipsis, punctuation mark, no? Na pag walang nasasabi, alam mo yung pag-typing pa lang, diba? Yun yung ellipsis, yung nakikita nyo yun. So sinabi niya rin, dot, so walang sinabi. Ayaw kumain ng period pero in-spit mo ellipsis. Shit, kasi siya raw si Blacksmith. Yung rapper na may bilang, solid vibe. May bilang, kaso time bomb, ngayon ka mag-suicide. Halaki. May bilang. Time bomb, ngayon ka mag-suicide. Kamikaze, kahit ano ang iyong gusto. Pinanday mong mga linya, pinapatay ka ng gusto. Binalik. Tangina, walang nag-react dun. Harakiri, kamikaze. Kahit ano ang iyong gusto. Harakiri, kamikaze. Harakiri is parang seppuku ata yun. Dalawa yung way nun eh. Parang yung isa is way of suicide siya sa Japan na parang sasaksakin yung sarili kapag sa war. Pag natalo ka, it's the way of surrendering. Kung kunwari, talo na ako yung Japanese, talo na ako, papakamatay na lang ako, diba? Kaysa mapatay pa ako ng iba. It's okay to die with, yun yung honor nila eh. Meron din, pinupugod yung sarili or ginigilitan. Ayun. Yun yung harakiri. And then, yung isa, yung kamikaze, World War din to, nung panahon ng World War, no? World War II specifically. Nung time na to, yung mga Japanese is parang nag-flee. Imbis na mag-flee or parang part siya ng mission ng Japan na if ever, kaya sila tinawag na kamikaze is hindi na talaga sila babalik sa family nila. And suicide mission siya. So, for example, a pilot is a kamikaze pilot. So, parang ibabagsak nila yung eroplano nila. Kung wala na silang bala, ibabagsak nila yung eroplano nila sa warship. So, hindi lang sila yung mamamatay. Damay din pati yung kalaban. So, that's why parang binanggit niya yung harakiri and kamikaze since Japanese way of suicide siya. And then this one, taga-Japan din si Blacksmith, no? Reference. Time bomb, ngayon ka mag-suicide. Harakiri, kamikaze, kahit ano ang iyong gusto. Pinanday mong mga linya, pinapatay ka ng gusto. Binalig ko na... pinanday mong mga linya, pinapatay ka ng husto. Yun pa yung pumapatay sa'yo. Karaan ngayon, makikita mo, Diyos ko, ikaw naman yung Pacman hinahabol ng multo. Takbo! Kasi John James nga. Binalig ko yung nakaraan.
Grabe, no? Reference din siya sa Pac-Man kasi parang pag kunwari, nakakuha ka ng power-up sa Pac-Man, no? Yung multo nagiging edible, yung pwede mong kainin yung multo. Babalik yun sa nakaraan. And then, once na bumalik yun, magiging multo siya, and then ikaw yung hahabulin ng multo. 'Di ba? In short, JJ, tas si Apex, si Mark, Wait lang. Ngayon, makikita mo, Diyos ko, ikaw naman yung Pac-Man hinahabol ng multo. Takbo! Kasi John James Tapos nga. nakaraan din, multo. Yun nga, minumulto na ako. Pero yun nga, reference nga, parang minumulto ko nung nakaraan mo. In short, JJ, tas si Apex ng multo. Takbo! Kasi John James nga. In short, JJ, tas si John James? Di ko sure yun yung pangalan ng blacksmith, ah. habol ng multo. Takbo! Kasi John James nga. In short, JJ. Kamukha ni Skastakli nasa likod, sorry. Pac-Man hinahabol ng multo. Takbo! Kasi John James nga. In short, JJ. Tas si Apex, si Mark. Di ba obvious? Si JJ at si Mark. The Fast and the Furious. So, si Mark yung nag-furious. Reference to sa Hinebra. Basketball reference, no? Kung nanonood kayo before sa mga ending na yan. JJ, John James, kumbaga inano niya muna, dinisect niya muna, JJ yung pangalan mo, tas Mark, si Apex, Mark Cagente. Tapos parang sinabi niya na, JJ Mark, Fast and the Furious, si JJ Helterbrand, and si Mark Kagiwa. Ayun, duo sila nung Hinebra, no? So parang, yun nga, kaya nga binanggit the Fast and the Furious, kasi magaling silang duo pag naglalaro, and then yun yung tinatawag ng mga casters, the Fast and the Furious. Ang iyong gusto. Pinanday mong mga linya, pinapatay ka ng gusto. Binalig ko nakaraan ngayon. Makikita mo, Diyos ko, ikaw naman yung Pac-Man hinahabol ng multo. Takbo! Kasi John James nga. In short, JJ. Tas si Apex, si Mark. Di ba obvious? Si JJ at si Mark, the Fast and the Furious. So, si Mark yung nag-furious kasi halimaw yung baon. Ikaw naman nag-fast kasi hindi ka lumamon. Oh, Joker! Tangina mo, ang galing! Furious. Tapos fasting. Kapag fasting ka kasi hindi ka kumakain, so hindi ka lumamon. Ang ina mo. Baon, ikaw naman nag-fast kasi hindi ka lumamon. Oh, Joker! Balik mo tong gantong delivery. Medyo hindi ko to naririnig eh. Narinig ko lang tong delivery ni GL nung sinabihan niyang bano si Raffian eh. Bano! Dapat gayahin mo yung pang-apat na GL na lamon ng lamon. Pang-apat na pala? So yun nga, no? Kanina pa siya nagre-reference yung unang GL, Tinamad, pangalawang GL, Ganid, pangatlong GL, naiinggit, pang-apat na GL, lamon ng lamon. Oh, Joker! Dapat gayahin mo yung pang-apat na GL na lamon ng lamon kahit kalmado tignan. I step up to the plate kahit di makabasag pinggan. Na ito ay feeding proof. Lamon ng lamon, step up to the plate. Pag sinabing step up to the plate, parang magaling, step up to the plate. Parang kailangan mong lamangan kung ano yung kakayahan mo. Kaya ko pang mag-step up, kaya ko pang lumakas. Tapos kaya niya ring pasikat. Parang ganun. And then at the same time, kahit di makabasag pinggan, idiom siya na parang mahinhin. Pag di makabasag pinggan, mahinhin ang term. Tapos plate, pinggan. Joker! Dapat gayahin mo yung pang-apat na GL na lamon ng lamon kahit kalmado tignan. I step up to the plate kahit di makabasag pinggan. One to, no? Sumusuntok. Ito ay feeding program. Mukhang mukbang na huser. Walang pake sa hierarchy. Sunod-sunod yung order. Top tier po. Double meaning, men. Ulit. Up to the plate kahit di makabasag pinggan. Na ito ay feeding program. Mukhang mukbang na huser. Connected pa rin yung plato sa feeding program, no? Feeding program, then mukbang. Tapos parang sinasabi niya na walang pake sa hierarchy, sunod-sunod yung order. Walang pake sa hierarchy, sunod-sunod yung order. So yung hierarchy, no, alam ko parang ano yan? Go grow glow ata yan. Pero pag hierarchy, sunod-sunod yung order. Ibig sabihin, pag hierarchy, sunod-sunod yung order. Or patong yung order nun. And at the same time, double meaning nun, yung order na pag umu-order ka ng pagkain, lamon ka ng lamon. Mukhang mukbang na huser. Walang pake sa hierarchy, sunod-sunod yung order. Top tier o bottom feeder, overcooked o plain raw. Kung battle rap may food chain na ako yung chainsaw. Lalagari, mga pangil.
gago. Ang galing. Galing. Chain, ano pala siya? Food chain. Food pyramid. Kaya pala walang pake sa hierarchy. Sunod-sunod yung order. Hierarchy, sunod-sunod yung order. Top tier o bottom feeder, overcooked o plate. Top tier o bottom feeder. Kapag kasi sa food chain, may mas maliliit, may mga organisms na mas maliliit, and then apex predator yung pinakataas. Which is, pag apex predator kasi, wala kang known predator or walang kumakain sa'yo. Ikaw na yung pinaka lalamon. Kung battle rap ay food chain, na ako yung chainsaw. Dalaga. Kung ang battle rap ay food chain, ako yung chainsaw, parang ako yung babali. Mga pangil, carnage yung momentum. Kung battle rap by food web, hindi ako yung venom. Oo, nagka-mark ka na sa spot. Reference kay Venom tsaka kay Carnage. No, if you've watched yung Venom, yung black, yung pinaka-original and pinaka-weakest version ng symbiote. Kung battle rap by food web, hindi ako yung venom. Oo, battle rap ay food web, ako yung Venom. Ako yung source nyo lahat. Ako yung pinanggalingan nyo lahat, putang ina mo. Rap by food chain, na ako yung chainsaw. Lalagari, mga pangil, carnage yung momentum. Lalagari, mga pangil, carnage yung momentum. Kasi si Carnage is kayang mag-transform into random, random objects. And marami siyang ngipin. Marami siyang mga blades and whatnot. Battle rap by food web, hindi ako yung venom. Oo, nagka-mark ka na sa spotlight. Tapos kung battle rap ay food web, ako yung Venom. Food web, Venom, and then parang nire-relate din siya sa Spider-Man. Since kalaban ni Spider-Man, si Venom, putang ina mo. Komplikado pala nun. Ako yung Venom, kumbaga kung ang battle rap ay food web, ako yung Venom, parang ako yung lason. Putang ina mo. Double. Ilang minuto na to? Ngayon GL na lang. Kasunod ng hari Venom. Oo, nagka-mark ka na sa spotlight. Ngayon GL na lang. Kasunod ng haring araw, black hole na lang. Nagka-mark ka na sa spotlight, ngayon GL na lang. Nagka-apex ka na sa spotlight, tapos ngayon GL na lang. No, wag mo malit ang sarili mo dyan. Spotlight pero feel ko sadya yung pagmamalit niya. GL na lang. Kasunod ng haring araw, black hole na lang. Pero kasunod ng haring araw, black hole na lang. Blacksmith ka lang. Lahat sa akin edible. Nakaligtas sa apex, hindi sa apex predator. Oh, yun na. Ayun na nga yung sinasabi ko, pukong ina mo. So, ayun nga. Black hole. Kumbaga, bigla niya lang sinabing black hole siya eh. So, pag sinabi nakatakas ka sa apex, kay Mark Agente, pero hindi sa apex predator, which is black hole. Kasi ang black hole, you cannot escape anything from it. I mean, kapag sa black hole, lahat walang takas. Edible. Nakaligtas. Black hole na lang. Kaya sinasabi niya, lahat sa akin ay edible. Pero blacksmith ka lang. Lahat sa akin edible. Nakaligtas sa apex, hindi sa apex predator. Kahit haring araw o yung Venus pa yan, yung stargazer o universe pa man, Sige, tuloy. Tawan, galawakan, malalaman ang iyain, kasi black hole, walang makakatakas sa akin. Fuck, yun na nga. Fuck. Ni-reference niya yung mga kanta ng Cerberus. Actually, hindi lang kasama si Apex. Aral na lang, aral. Stargazer o universe. Kahit haring araw o Luniverse pa man. No? Haring araw, Apex, Luniverse, si Looney. Yung Venus pa yan. Venus, kanta ni Ron Henley. Ganda nun. Yung Stargazer o Luniverse. Kanta ni Abra yung Ay, ano yung sinabi niya kanina? Sige, Stargazer, Abra, Luniverse. Tawan, galawakan, malalaman ang iyain, kasi black hole, walang makakatakas sa akin. Yun nga, you cannot escape. Walang makakatakas sa black hole. Fuck. Round 2 ata, nagbanggit siya ng 4 na Ay, pang-apat niya na yun na GL version. Kumbaga, 2 GL sa round 1, 2 GL dito sa round 2, Envy at saka Katakawan, Gluttony. So, Deadly Sins. So, we're not gonna act like hindi natin to napanood, no? Kaya nga, alam ko na siya kasi nga, 7 Deadly Sins yung reference niya. And as far as I know, wala pang Pinoy na gumagamit ng 7 Deadly Sins as a reference for the whole battle or the whole concept. Siguro as a line, as a bar,
ginamit siya as reference, pero as a concept sa buong battle, that was a nice move, man. Walang gumagawa nun, walang may utak na ganun. Pero kung meron, let me know. Game. Round 3 game. Game. Mula nung tinanggap ko siyang kabatel, Kita sa body language ni ni Blacksmith na malakas nga tong GL, men. Siguro na underestimate niya to. And at the same time kasi hindi pa nga ganun kaputok si GL. The only battle that he had at this time was against Unico ata. Wala pa yung mga battle niya kay Lil Strokes. Wala pa yun. Pero di ko game. Round 3 game. Game. Mula nung tinanggap ko siyang kabatel, buhay ko nanlamya. Puro problema di tumigil. Para na rin sinasadya. Ultimo flight ko na-hassle. Panay pangitain, di maganda. Kala ko swerte yung GL, tangina mo, malas ka. 4-bar setup siya, no? Pero, na walang visa din. Kasi nga yung ender niya kanina sa round 2, parang sabi, GL, good luck, hindi ka nag-ingat. Or round 1 yun, and I'm not sure. Pero, ginamit niya na naman yung GL as a good luck. Paano ka naging GL, malas ka? Paano ka naging good luck kung malas ka? Kala ko swerte yung GL, tangina mo, malas ka. Para baril ko maiwasan, kamalasan yan ang pinanggipit. Pero di mo ko natakasan, kaya tatamaan, may bala to sa puwet. Ikay tatamaan, may bala to sa puwet. May bala to sa... Ba't mo naman babarilin sa puwet? Pero may balat sa puwet, gets nyo na yun. Pero hindi ko gets yung babarilin sa puwet. Pero di mo ko natakasan, kaya tatamaan, may bala to sa puwet. May bala. Hirap niya, no? May mga ganyang choke eh. Pag nagbabencho ako ng body parts, gago. Ano talaga yan, curse? May mga curse nga na nagbanggit ng tite or something chupa. Putang ina. Nagchochoke eh. Ang kapal ng mukha. Simot, hinamon pa talaga. Oo, marunong ka magbaliktaran, pero parang kakaiba. Reverse Gumbursa, reverse Nazareno. Anong reverse? Diretsuhin mo nga ako. Ang galing. Anong reverse? Kasi gumagamit si GL ng mga ganong scheme, reverse Gumbursa, reverse Nazareno. Kumbaga, panoorin yung mga batas niya para mag-gets nyo, but like, nagre-reference siya na something reverse, parang logic siya logic bar. So, anong reverse? Diretsuhin mo nga ako. Gets mo? Reverse, diretso. Sige. Sa reference with acting, ginalingan mag-invento. Pangit mo ka banding, nagbabaliktad ka ng kwento. Reverse, baliktad. Babaliktad ka ng kwento. Parang ribbon cutting, parang chess move, parang Yu-Gi-Oh, parang Deadpool. Ganyan ang mga banat. Ikabit yung parang dun sa parang, para parang ang lawak. Parang ka ng parang. Ikabit yung parang sa parang, para yung parang ang lawak. Kumbaga pinapahaba mo, kakaparang mo, kakametaphor mo, pinagmumukha mong mahaba. Parehas kayo ni J Black. Putang ina, parang parehas kayo ni J Black. J Black ilag, putang kung sino sinusuntok ni Blacksmith dito Ganyan ang mga banat. Ikabit yung parang dun sa parang, para parang ang lawak. Parang ka ng parang, parehas kayo ni J Black. Diyan sa train of... Pero hindi ko mag-gets. May metaphor ba masyado si I mean, siguro ni-reference niya yung battle ni J Black noong 2021 sa Usta Boy Finals against Goryong Talas. Pero I think parang J Black is not the widely known used reference sa rap battle kung na nagme-metaphor, na nagpaparang. Bot mo ako yung bababa. Panay sa parang naglalaro, ayan nadadapa. Naging mabagal takbo, o di ba halata? Kasi yung train of thought mo, puro para nga. Pag nagagalit to sa battle, tunog tsara. Sample, binubuhos ko lahat, mabasag lang yung baso. Okay. Binubuhos ko lahat. Gas-gas na yun. Mabasag lang yung baso. Ang kulit ng koneksyon.
Tanungin kita ha. Bak, nasasayang yung bars, men. Saglang yung baso, ang kulit ng koneksyon. Tanungin kita ha. Huwag ka magagalit. Pag nabasag mo yung baso, o nabasag mo yung baso, ano mangyayari? Diba? Ano mangyayari? Hindi magbubugbog to. Magbabasag ng baso, mambububog to. Pag nagbabasag ata is... Ha? Wait lang, ang labo nun. Diba? Ano mangyayari? Hindi magbubugbog to. Mangyayari. Pag nabasag mo yung baso, o nabasag mo yung baso, ano mangyayari? Diba? Ano mangyayari? Hindi magbubugbog to. Magbabasag ng baso, mambububog to. Nagbabasag ng baso, mambububog. Mambububog. Parang yun yung nilalaro niya. But like, anong. Parang feeling ko nag-shuffle siya dun. Nagbabasag. Parang mas maganda if nagbabasag ka ng baso, edi nang bububog to. Tapos tas parang magandang punchline is, ikaw naman yung mabubugbog ko, ganun. I don't know. Parang na-shuffle niya eh. Parang siyang nabulol actually. Kasi nung pag pinakaringgan nyo, nag-react yung tao dun sa mambubugbog to. Pag nagbasag ka ng baso, mambubugbog ka ba? Hindi eh. Baka nabanggit niya nga yung punchline randomly. Magbabasag ng baso, mambububog. Tingnan nyo. Nangyayari? Hindi magbubugbog to. Magbabasag ng baso, May mambububog to. Umaasta ka kaso ang hinhin mo pakinggan. Magbabasag ka lang ng baso, di ka makabasag pinggan. Fuck, yun lang. Nagamit na ni GL. Nauna si GL. I step up to the plate kahit di makabasag pinggan, no? Tapos ginamit niya dito. So, parang na-expound lang siya, but like, nagamit eh. Mind games nga lang talaga siya. Let ni Abraham to. Paano ka magtuturo ikaw mismo palpak? Ito sample sa guro, yung bigay isang bagsak, tinuldukan ko na tongwak. Sobrang talas ng sulat, yung sugat saksak. Mukhang nagulat siya kay Black. Kamustahin natin ang Leyte. Ilaw ay ang back. Wala nang problema sa kuryente. Uuwi itong malakas ang shock. Wala nang problema sa kuryente. Uwi itong malakas ang shock. Shock, kuryente. Pauwiin daw sa GL sa... Ay, si GL ba yung power source? Sobrang talas sa aking lapis kada tabas ay putol. Ikaw mukhang may rabis, ang lakas makaulol. Ako yung panday dahil sa patalasan promotor. Ikaw yung pantasa kasi saksakan ng purol. Galing. Maganda yung last line. Nakamulti din. May rabis, ang lakas talas sa aking lapis kada tabas ay putol. Sa talas ng aking lapis, kada tabas ay putol. Tabas. Ikaw mukhang may rabis, ang lakas. Sa talas ng aking lapis, kada tabas ay putol. Di ba pag tinatasaan nyo yung lapis? Pag tasa kayo ng tasa, napuputol. Lakas makaulol. Lapis kada tabas ay putol. Ikaw mukhang may rabis, ang lakas makaulol. Mukhang may rabis, Ako lakas yung makaulol. panday dahil sa patalasan promotor. Ikaw yung pantasa kasi saksakan ng purol. Ako yung panday dahil sa patalasan promotor. Siya nga yung gumagawa. Siya yung panday. Siya yung blacksmith. Siya yung nagpapatalas ng mga espada. Ikaw naman yung pantasa kasi saksakan ng purol. Yung pantasa. Sharpener. Doon yung sinasaksa yung mga purol na lapis. Gano'n. Kaso ang labo ng comparison, no? Ako yung blacksmith. Ikaw yung pantasa. Round 3 was nice. Tawa nga ako doon sa reverse eh. Diretsuin mo ako. Round 3, full of wordplays pa rin. May mga cut words pa rin siya. Syllabication cuts, no? Yeah, it was nice. Rating ko lang, no? Parang round, feel ko round 1. De. Round 2. De. Sige. Feel ko round 1 na lang yung mas better. Yung better. Round 1 is better. Round 2 is, ayun, pababa siya eh. De. Round 1, round 3, round 2. Ayun, yun yung ranking. Descending order. Round 3 na. Ito na yung GL na pang 5. Yung may galit. Nawala sa isip ko na nagawa siya ng scheme. Hamag na yan, no? Round 3 na. Ito na yung GL na pang 5. Yung may galit.
Blacksmith, matapos malaman sa round 2, ito na yung hard shit. Kasi ang tanong, ba't pinapalak... Blacksmith, matapos malamon sa round 2, ito na yung hard shit. Since kinain na nga, itatae na. Matigas na tae, hard shit. Tas galit daw siya ngayon. Panglimang GL galit. Wrath. Blacksmith, matapos malaman sa round 2, ito na yung hard shit. Kasi ang tanong, ba't pinapalakpakan? Ang sagot, simple lang. Kasi taga-Japan o international. Stupidong logic, pero solid yung... Yogi. Ba't pinapalakpakan? Kasi taga-Japan. Do hindi masamang maging taga-Japan. But like, tangina no, grabe minaliit niya nung... Kasi taga-Japan. Pinapalakpakan niya kasi foreigner. lang. Kasi taga-Japan o international. Hindi siya foreigner More of OFW. Yun ang closest. Siguro tumira siya sa Japan or what, but like, hindi siya Japanese. Stupidong logic, pero solid yung optics. Isang fucked up example ng Pinoy pride na toxic. Kasi sino ka ba? Tangina, feeling top tier. Sino ka ba? Tangina. Gago. Tanong, ba't pinapalakpakan? Ang sagot, simple lang. Kasi taga-Japan o international. Stupidong logic, pero solid yung optics. Isang fucked up example ng Pinoy pride na toxic. Kasi Yun nga, sino kasi ka ba? pag Pinoy pride, parang sinasabi na pag eto, ayan, kunwari, taga-Japan, na Pinoy yan, boy, grabe. May pagka-toxic din talaga kapag lagi kang proud sa sarili mong bansa in a way, tapos parang tinatapakan mo na yung iba. Huwag ganun. Pwede ka naman maging proud sa sarili mong bansa nang hindi tinatapakan, ganun. Tangina, feeling top tier, yucks. Tapos pasalubong mo raw medyas? Man, it sucks. Pero overseas Feeling top tier, yucks. Tapos pasalubong mo daw medyas. Man, it sucks. Socks, medyas, socks na. Tangina, walang kwenta. Medyas lang padala mo. Tapos pasalubong mo raw medyas? Man, it sucks. Pero overseas facts. Kaya bias yung trip. Isilin mo lang sa balikbayan box, mamumukhang branded yung chip. Oo, medyas ka lang. Lagay mo kang branded yung chip kasi yun daw ang ginagawa sa kadalasan sa balikbayan box, no? Like, bibili sila from the country, from the foreign country, bibili sila doon, and then like, normal lang sa kanila yun doon. And then pag dumating dito sa Pilipinas, nagiging branded siya kasi iba nga siya yung tingin sa atin. So parang yun daw ang dating na ikaw, taga-Japan ka, Pinoy ka, normal ka lang naman doon. But like, pag dumating ka dito, tinuturing kang branded, pinapalakpakan ka, ganun. Isilin mo lang sa balikbayan box, mamumukhang branded yung chip. Oo, medyas nga lang. Yun yung metaphor na rin. Na pagdating mo sa Pinas, nasa talampakan ka pa rin. Kasi imagine yung nasa paa. Baga, pagdating mo sa Pinas, kung medyas ka nga lang naman, gagamitin ka lang para sa paa. So, nasa ilalim ka lang din ng paa. Imagine nyo, kung nasa motos to, o Fladway, o kahit Rapolo, magiging standards ba yan? Standard lang yan. Kasi who the fuck are you? Seryoso. Yung jokes ba malamanda? Malarafyan ba yung bara? Malazaki ba yung galit? O kailangan ba ng racket? Di ba hindi? Parang inaano niya sa mga rookie, no? Kino-compare niya sa mga rookie yung skills, yung defined skill ng rookie. Kunwari, ito. Standard lang yan. Kasi who the fuck are you? Seryoso. Yung jokes ba malamanda? Yung jokes ba malamanda? Manda Baliw is a rookie, no? Nakalaban ni Raffian to sa finals ng Floodway. He's a new upper comedian. Nakalaban niya rin si Saito and tinalo niya si Saito. Knowing how unprepared he was. But like, Manda gave his best and bodied Saito. Malarafyan ba yung bara? Yan, Raffian pa yung bara nung time na yan. Hindi ko sure kung yung time na to is yung finals ni Raffian and Zaki rin, no? Nag-finals si Raffian and Zaki and natalo ni Zaki si Raffian. Zaki ba yung galit? Okay. Malazaki ba yung galit since aggression yung defined skill special skill ni Zaki, no? Kailangan ba ng racket? Di ba hindi? Kaya bakit? Hindi naman holistic, Boss Lods. Walang logic yung logistics. At alam mo yan in your own way. At ito yung substance na di mo kayang mag-wordplay. Oo. Pero sa Japan, sakit, no? Ito yung substance na di mo kayang i-wordplay. Ito yung substance na di mo kayang mag-wordplay. Oo. Pero sa Japan, solid kang haligi. Dapat prouder ka, dude. Kayo ni MJ yung baterya. Yung power sa hood, pero dito... Kayo ni MJ ang baterya, yung power sa hood. Michael Jo pa rin, reference, no? Yung same
taga-Japan na bumabattle din. Dapat prouder ka, dude. Kayo ni MJ yung baterya. Yung power sa hood, pero dito, disemboweled sa room. Devoured, consumed. Butas-butas na tong pader na parang Tower of Doom. Kasi aking rounds ay Butas-butas na tong pader na parang Tower of Doom. Ayan, kita niya naman, no? Nandito sila sa Tower of Doom ngayon. And butas-butas yung pader. Tapos parang finorm niya muna eh. yung power sa hood, pero dito, disemboweled sa room. Disemboweled sa room. Disemboweled. Devoured, consumed. Devoured and consumed. Nilamon. Butas na tong pader na parang Tower of Doom. Kasi aking rounds ay parang Gatling gun sa daming shot. Unexpected. Butas-butas. Para tas sinabi niyang Gatling, no? Kinonect niya na naman. Grabe yung train na itong hamag na to. Oh. Alam niyo yung Gatling, di ba? Yung umiikot, yung trrrr. Kasi aking rounds ay parang Gatling gun sa daming shot. Unexpected aking plot. Bullseye sa warning shot. Hit and run sa parking lot. GL sa battle. Unexpected hit and run sa parking lot. Aking plot. Bullseye sa warning shot. Bullseye sa warning shot. Ang warning shot kasi, warning shot lang, hindi siya talagang tatama. But like, bullseye tumama eh. So parang ano siya, logic ba na warning shot lang pero bullseye na kagad. Run sa parking lot. GL sa Hit and run sa parking lot knowing na nasa parking ka tas doon ka pa na hit and run, 'di ba? Kumbaga yun yung safest na dapat dinadaanan ng kotse pero doon ka pa na hit and run. Galing mag-logic ng hamag na to. Baliwan po. Expected aking plot. Bullseye sa warning shot. Hit and run sa parking lot. GL sa battle rap. Yung upgrade na naganap. Oo, maraming selfie bars kasi joke yung kaharap. Ako yung literal na no one. Maraming selfie bar kasi joke yung kaharap. Ang selfie bars kasi, basically, you're praising yourself. Kumbaga nagmamayabang ka. Tapos joke. Joke. Katatawanan. Katawa-tawa yung kaharap. Oo, maraming selfie bars kasi joke yung kaharap. Ako yung literal na no one. Ako yung virus ng palo. At yung tangan kong estilo, infectious sa laro. Oo, di man nagkampiyon pero naging sick kaaway ko. Kaya't turo naman ni M-Site may halong laway ko. Ano? Ambog na ba ako? Daming layer nun, men. Ang sakit na ng ulo ko. Infectious sa laro. No one. Ako. Oo, maraming selfie bars Yun kasi joke yung sinet up niya yung sarili niya na siya yung virus ng palo. So, iintindihin mo na lang kung ano yung kasunod, di ba? Virus siya ng palo. Palo late. So, taga dun kasi siya. harap. Ako yung literal na no one. Ako yung virus ng palo. At yung tangan kong estilo, infectious sa laro. At ang tangan kong estilo, infectious sa laro. So, yung style niya daw is infectious, meaning it's a good term for being influential. Kumbaga, maraming gumagaya sa skill niya or sa, sa kakayahan niya. Oo, di man nagkampiyon pero naging sick kaaway ko. Hindi man nagkampiyon pero naging sick kaaway ko. Hindi siya nagkampiyon kasi nakalaban niya si M-Site. Ayan, tinuturo niya. Nakalaban niya si M-Site nung 2020 sa buhay kaya hindi siya nagkampiyon. Kaya turo naman ni M-Site may halong laway ko. Ano? Kaya't corona man ni M-Site may halong laway ko. Coronavirus, may halong laway, infectious. Corona, it means nanalo si M-Site, nag-champion nga siya. May halong laway ko, it means galing yung style ni M-Site sa style ko. Kumbaga, naging influential si GL, kaya lumakas si M-Site after niya makalaban si GL, ganun daw. Pero at the same time, lumakas din si GL eh. Noong time na nakalaban si M-Site, parang nagpukpukan silang dalawa eh. Yun yung M-Site na vintage, yung may tali yung buhok po, kung inang gano'n. Pero naging sick kaaway ko, kaya turo naman ni M-Site may halong laway ko. Ano? Ambog na ba ako? Yung pang-alim na GL nga dado. Hambog na ba ako? So parang yun nga, selfie bar, tas mayabang. Abang masyado ang kaso. Lahat ng yan planado kasi round 1. Ako'y Actually, short lang yung sinabi niya. Parang kanina, di ba, parang na-shortcut niya yung 5th GL na wrath, na galit into 6th GL na hambog, mayabang. So, saglit lang yung parang kanina niya pa ini-speed pero dulo niya lang sinabi na hambog na ba ako? Mayabang masyado. So, pagyayabang. Mayabang masyado ang kaso. Lahat ng yan planado kasi round 1. Ako'y tinamad. At naging ganid sa laban round 2. Round 1. Tinamad, ganid. Nainggit. At puro katakawan round 3. Nainggit, puro katakawan. Envy, gluttony. Nagalit.
At puro kayabangan, kaya't gets na nga yan. Nagalit, puro kayabangan. I-comment nyo na. Alam nyo na yung reference. What it really means. Oo, natalo nga kay M-Site but I've been deadly since. So, Johnny. Natalo man kay M-Site but I've been deadly since. Natalo man ako kay M-Site pero naging mas deadly ako after nun. After ba or before? Natalo man kay M-Site but I've been deadly since. O nga, after pala. After matalo kay M-Site, naging deadly siya. And then deadly since na reference. Since yung persona na aking but I've been deadly since. So, Johnny, since yung persona na aking balak, sir. Oo, Johnny, since yung persona sa daming karakter. Pero anim pa lang yun. Johnny Sins yung persona, Johnny Sins sa porn star, no? Kung ano, sikat siya sa mga memes kasi nagiging astronaut, nagiging tubero, nagiging, doktor. Ang daming kaganapan sa buhay niya. I mean, role niya kasi sa porn yun. So, marami siyang persona since ni-reference niya. Maraming may first GL, may second GL, third GL. Balak, sir. Oo, Johnny, since yung persona sa daming karakter. Pero anim pa lang yun, di ba? Pasan yung kalibugan. E di yung asawa mo, idamay natin sa kwentuhan. Kasi yung misis mo, gusto kong hindi. Pas na dun. Gasgas na yun. Skip natin pampito kasi last na yun. Ganon. Ganun pa rin yung effect niya. Skip natin yung pampito kasi last na yun. Kasi nga, pinutol niya sa 6 na deadly sins. And then, ito yung pampito. Which is yung lust. Libog. L-U-S-T. So, parang in-skip niya yung lust. Bukod sa in-skip niya, kasi medyo personal nga yung isama yung asawa sa kalibugan and what. And at the same time, sinabi niya, last na yun. Last na. L-A-S-T. So, last na yun. Hindi ko na babanggitin. Tama na. Ito kasi last na yun. Ganon. Ganon yung dedication, lyrical, at ganon yung revelation, biblical. Tangina mo? Dedication, lyrical, kasi nga sinulat niya to lahat-lahat, and then at the same time, revelation, part siya ng Bible, yung the revelation, and then yung revelation na parang sinabi niya dito sa dulo, na Bible reference to, deadly sins to. Si Blacksmith, sa sunugan, simpleng workshop mo, magpapanday ka ng espadang pang flip top mo, hindi. Ito yung judgment mo, wala nang win or lose man. Ang sunugan ay impyerno, kaya nga may Cerberus dyan. Kasi Utang ino, gago talaga. Medyo nakalimutan ko na yung ender part eh. Kasi medyo na siya, kumbaga na-reveal na kasi kagad yung deadly sins eh. Espadang pang flip top mo, hindi. Kumbaga hindi pa nga siya nakakapasok sa flip top, tangina tinatabas na siya ni GL. Ito yung judgment mo, wala nang win or lose man. Ang sunugan ay impyerno, kaya nga may Cerberus dyan. Ang sunugan ay impyerno, kaya may Cerberus is Looney Abraron Henley, no? And Cerberus, yun din yung 3 ulo na halimaw sa hell. Sunugan ay impyerno. Ito, sunugan sa kumo. Kasi binubuo mo lang yung verso. Nilalaro ko yung konsepto sa salita. Nilalaro mo lang yung binubuo mo lang yung verso, nilalaro ko yung konsepto. Fuck. Yun nga, ganun siya gumawa eh. I mean, walang masyadong gumagawa. Sabihin natin siya yung pioneer, pero wala talaga siyang masyadong gumagawa ng concept-based na battle rap, no? More on lang talaga siya. Round 1, round 2, round 3, panapat ng round 1 mo sa round 1. Yung round 1 ko sa round 1 mo. Round 2 ko sa round 1 mo. Ay, round 2 mo. Ganun lang. Pero yung sa kanya kasi, man, round 1 ko, round 2 ko, round 3 ko sa buong round 1 mo. Either sa buong round 2 mo or ganun siya, 'di ba? Gets mo yung dedication niya sa pagbuo ng master plan na naka-concept. Oh my fucking God. Kasi binubuo mo lang yung verso. Nilalaro ko yung konsepto. Sa salita ka nakasentro. Ako sa buong proyekto. At hindi na makontento sa mga punchlines to. Ginusto mo stepping stone kaso landslide to. Kasi hindi ka good. Ginusto mo stepping stone kaso landslide to. Tapos reference din siya sa landslide kasi madalas nagkaka-landslide sa Leyte, and at the same time reference landslide stepping stone, no? Pag tinapakan mo nga naman lulubog ka kasi landslide nga siya eh. So parang akala mo stepping stone to, akala mo mananalo ka or magiging sikat ka, hindi, lulubog ka kasama ko kung sakali, ganun. Then boy, masyadong malalim yung laro. Kahit mag-mine ka ng mag-mine, hindi to sa'yo. Para-para lang yung... Kahit mag-mine ka na mag-mine, hindi to sa'yo. Tapos nagbimina nga, no? Tapos mine ka sa mga live selling, no? Pag nagma-mine, hindi to sa'yo.
Kahit mag-mine ka na mag-mine, hindi ka mananalo. Malalim yung laro. Kahit Hindi mag-mine sa'yo tong laro. Hindi sa'yo tong battle. ka ng mang-mine, hindi ito sa'yo. Para-bara lang yung bara, di makita pressure. Walang ginto galing Japan, Yamashita treasure. Kasi blacksmith Tangina mo, naalala ko sa Negoji versus 30, no? Yung Yamash, may nakakuha na. Walang ginto galing Japan, Yamashita treasure. Walang ginto galing Japan. I mean, walang mahanap na something good. Walang magaling na battle rapper sa Japan. Yamashita treasure, non-existent. walang ginto galing Japan, Yamashita treasure. Kasi blacksmith ka lang, walang kinang ang iyong bato. Simpleng bakal lang yung hawak at dinadala mo habang ako. Ako yung Haring Midas. Ngayon hihinto ka na. Ito na yung finishing touch. Ayan, ginto ka na. Ito na yung finishing touch. Ayan, ginto ka na. Finishing touch, parang ito na yung panapos. Ayan, ginto ka na. So, si King Midas kasi, kapag hinawakan ka niya, is magiging ginto ka. Actually, may item ata sa Dota na ganun eh. Midas gloves. Ayan, ginto ka na. Yung, may kanta rin yung may kanta rin na Midas touch. Simpleng bakal lang yung hawak at dinadala mo habang ako. Ako yung Haring Midas. Ngayon hihinto ka na. Ito na yung finishing touch. Ayan, ginto ka na. At last, kung sakaling judge ang battle, Abra, sorry sa time ko. Na-multitask yung mind mo. Kaya para di ka na mahasil, ito na lahat ng lives ko. Kasi matagal kasi si Abra, reference no, matagal mag-judge si Abra. So parang ayan, para di ka na mahasil kung sakaling judge tong battle, no. Ito na yung lines ko, basahin mo na lang. Parang disrespect, oh, putang ina mo, ayan oh, mahirapan ka pa mag-judge, oh, ayan. Huwag ka na maghimay. Tinype ko na, pinaprint ko na, boy. Diyos ko. Ito na lahat ng lines ko. The fuck was that battle, man? Like, how the fuck? Whew! My God. Shit. It was a nice battle, man. Napagod lang ako maghimay. To the point na parang, grabe yung Dead Scenes reference. So far, parang, dito mo nakita yung aggressive na GL. Dito mo nakita mag-construct siya ng ganun ka-difficult na concept in a way na connected talaga yung 3 rounds. Dito siya nagbuo ng concept plan talaga. Knowing na so far kasi, ang sa pagkakaalam ko, parang at that point kasi in life, dun sa pandemic, mataas talaga yung binibigay ng Kumu nung time na yun. So, malaking TF na natanggap ni GL with that. And then, with that experience, knowing na yun yung binigay sa'yo, bakit hindi ka mag-overpower? Ba't hindi mo lakasan? Ba't hindi mo ibigay lahat? And knowing na GL, like, hindi siya nagpabaya on this battle, knowing na promo to, what the fuck? Diba? Anong deal yung ginawa sa'yo para mag-construct ka ng gano'n? Diba, putang ina? But then, well respect from for Blacksmith for doing his best, but like, that was a different kind of GL. Parang si Blacksmith pa yung nakatikim. Dapat ang nakatikim nun is a flip-top rapper eh. Like, parang feel ko well-deserved yung laban na yun kung flip-top rapper yung nakasalo. But like, damn, not gonna lie. Feel ko, ito yung pinaka-difficult marinig sa open, hindi sa close room. Yung mga maraming crowd, maraming tao, open space na battle. Unless ngayon, di ba? Kasi medyo matalino na nga yung tao, nakagets nila. But like, noong time na to, putang ina namin, hindi masyadong sisika si GL kung hindi yung close room. But like, he did his best. Grabe yung composition, grabe yung pagsulat niya, and everything. Mahirap mag-compose ng ganun, men. Like, Blacksmith, isipin mo paano mo susulatan yun. So, nag-isip na lang siya ng concept, di ba? Tangina. I can't say any words from that. Ayun. Yeah. Thank you guys for watching. I don't know how long this video would be, pero I did my best to break down every topics or every actually reaction video nga lang dapat siya, pero na breakdown natin. Ayan, thank you guys for watching. Make sure to subscribe.